Isang taon matapos lisanin ng Pilipinas at lumipat sa Amerika, kasamang kanyang kambal at mga kapatid, muling haharapin ni Rebecca ang panibagong pag-asa. Sa tulong ni Marlon, matatagpuan niya na sa wakas ang matagal nang nawawalang kapatid na si Joanne, isang emosyonal at punong-puno ng luhang muling pagtatagpo ng magkakapatid ang magpapaiyak sa ating lahat. Ngunit hindi lang yan mga kasummer. Isang hindi inaasahang biyaya mula sa kanyang dating alagang si Mrs. Moore ang lubos na magpapabago sa kapalaran ni Rebecca. Isang pamana na mag-aangat sa kanya mula sa mga taong sumira at nagpadapa sa kanya. Huwag na huwag niyong palalampasin ang kapanapanabik at nakakaantig na kabanatang ito. Simulan na natin. Rebecca POV. Nakatayo ako ngayon sa harap ng pinto, pero parang hindi ko maidikit ang kamay ko sa doorknob. Nilalamig ang mga palad ko, nanginginig sa lamig. Hindi ko alam kung dahil sa winter chill dito sa US o dahil sa kabana, halos sumisikip na sa dibdib ko. Para akong nilalamon ng takot at pag-asa ng sabay. Ilang beses akong huminga ng malalim, pero wala, nanginginig pa rin ako. Napasinghap ako nang maramdaman kong mahinang tapik ni Marlon sa likod ko. Napatingin ako kay Marlon, nakangiti siya. Yung tipong ngiti na pang-comfort, pang-pahina ng kaba. Relax, pulong niya. Enough for me to hear. You'll see her today, I promise. Tumango ako kahit naramdam kong manghihina ako kahit na anong oras. Isang taon, isang buong taon na ang lumipas mula nung iwan kong Pilipinas. Isang taon na akong nandito sa Amerika kasama sina Jaden, Joshua, Mia at ang dalawang pinakamamahal kong si Ashriel at Alicia. Exactly the names I always dream of giving them. Ang kambal kong dahilan kung bakit ako lumalaban kahit na minsan pakiramdam ko wala na ako natitirang lakas. Naisip ko, grabe ang pinagdaanan ko sa nakaraan bago makarating dito. At sa lahat ng tao na tumulong sa akin, si Sab pa rin ang pinakanaging sandalan ko kahit na ayaw ko na magkaroon ng utang na loob kahit kanino. Pero wala akong choice. Then I grabbed the opportunity. Si Marlon ang unang nag-offer na tulungan ako. And to be honest, sobrang bait ng tao. Sobrang sincere. Siya ang gusto na mag-process ng mga papeles namin noon. Pero tinanggihan ko. Ayoko nang umasa sa isang lalaki. Ayoko nang mailagay ulit ang sarili ko sa sitwasyon na baka hingian ako ng kapalit. Tulad ng dati, hindi ko kayang isugal ulit ang dignidad ko, ang pagkatao ko dahil lang sa utang na loob. Pero nang si Sab ang nagsabi na siyang bahala sa lahat, si Sab ang nagbukas ng daan nang hindi ko naramdaman na may hinihinging kapalit. Sinabi niya, akong bahala sa inyo, just let me do it. Para kay Mia, para sa mga bata at para sa'yo. At doon ako bumigay, doon ako pumayag dahil kailangan kong makahinga. Pinalabas namin si Mia ang magtatrabaho sa US para hindi makuha ni Morgan si Jaden at Joshua. Sinubukan pa niyang hingi ng custody pero tumayo si Mia. Buong tapang, walang takot at sinabing, dadalhin ko sila sa US. Ako ang legal guardian, you can't have them. Sa loob lang ng isang buwan, tapos agad lahat ng papeles. Ang bilis, parang milagro. Pero hindi milagro yon dahil sa koneksyon ng pamilya nila. Pagdating namin dito, may bahay na. May kamang mga bata, may heater, may pagkain. Si Sabat Amari ang sumagot ng lahat. Bills, groceries, kahit diapers ni na Alcy at Alicia. Para akong nalulunod sa utang na loob kaya minsan, nahihiya na ako na lumapit kay Sab. Si Mia ang unang nakahanap ng trabaho, nurse pa rin. Ako, 4 months bago ako nakakuha ng trabaho sa isang home for the aged at doon ko nakilala si Mrs. Moore, isang matandang babaeng ubod ng sungit, ubod ng reklamador, ubod na taas ng kilay. 3 months kaming laging nagtatalo, laging nag-aaway, laging magka-clash pero siya na ang pinakapaborito kong alagaan at ako ang paborito niyang private nurse. Sinabi niya nga minsan, you remind me of a warrior. At sa loob ko, natawa ako. Kung alam niya lang, napangiti ako nang maalala yon. Pero wala na si Mrs. Moore. She passed away last month dahil sa cancer. Ngunit masaya ako na nakilala ko siya.
Sina Jaden at Joshua, finally nag-aaral na ulit. Hindi ko alam kung anong milagrong ginawa ng mga tao sa paligid namin, pero unti-unting gumaan ang buhay namin. Si Jaden, bumalik na siya sa dati. Mas madaldal, mas masiglat, parang nabawasan ang bigat na pinasan niya noon. At si Marlon, kahit na busy sa Harvard, sa masteral niya sa law, palagi pa rin niya kaming binibisita. Lahat sila, si Sab, si Acer, they all stayed. Pero kahit na anong ginhawa, may parte pa rin sa buhay ko na hindi matahimik. Hindi pa rin mawala sa isip kong naiwan kong 2 anak sa Pilipinas. Pero alam kong makikita ko rin sila pagdating ng tamang panahon at salamat kay Lucy dahil araw-araw siyang may balita kay Mia about my kids. But now, may tao akong haharapin ngayon. Itong pintong nasa harap ko, dito raw siya nakatira. Dito raw nakatira ang umampon sa kanya, ang mag-asawang misyonary. Joanne, kapatid ko't salamat kay Marlon dahil sa kanya nahanap niya si Joanne. Hinaplos kong dibdib ko, pilit pinapakalmang sarili ko. Handa ka na ba? Tanong ni Marlon, softly. Hindi ako ready. Pero kailangan ko. Yeah, mahina akong sagot kahit ramdam kong basag ang boses ko. Tumaas ang kamay ko para kumatok pero nanginig ulit. Pumikit ako sandali. Please, sana tamang lugar na to. Please, sana hindi ako nagkamali. Please, sana kaya ko pa. Then, kinatok ko ang pinto. 1 beses, 2 beses, tapos umigpit ang dibdib ko kasi sa kabilang side ng pinto, may narinig akong papalapit na yabag at sa bawat takbang na yun, parang tumitigil ang mundo ko. Any second now, bubukas ang pinto at makikita ko siya. Sa wakas, at hindi ko alam kung makakahinga pa ako pagdating ng sandaling yon. Pag-ikot pa lang ng doorknob, ramdam ko na kaagad ang pabilis na tibok ng dibdib ko. Parang may sasabog na. Parang may humahawak sa lalamunan ko. Hinihilang hininga ko palabas. Pagbukas pa lang ng pinto, napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko mapigilan. Tumulong mga luha ko sa labis na galak. At sa harap ko, nakatayo ang dalagang hindi ko akalaing makikita ko ulit sa buong buhay ko. Nanlaki ang mga mata niya. Nanghinig ang labi at bago pa ako makapag-react, tumulo na kaagad ang luha niya. Ate Rebecca? Mahinang sambit niya pero basag na basag, puno ng shock. Tapos bigla siyang sumigaw, mas malakas, mas desperado. Ate Rebecca! Ramdam ko yung kirot na tumama sa dibdib ko. Yung kirot na parang nagbalik lahat ng taon na nagwalay kami. Dahil sa takot ko, dahil sa kasakiman ng mga taong dapat nagprotekta sa amin. Joanne, halos wala akong boses. Pero lumabas pa rin. At sa isang iglap, parehong basang-basa na ng mukha namin ng luha. Tumakbo siya palabas ng pinto at hindi man lang nag-isip, hindi nagdalawang isip. Diretso sa mga bisig ko. Niyakap ako ng mahigpit at parang takot na mawala ulit ako. Ate! Ate! Paulit-ulit niyang hikbi habang nakakulong ako sa mga braso niya. Oh my God! It's really you! It's really you! Niyakap ko siya pabalik, mas mahigpit pa sa yakap niya. At parang gusto kong ibalik lahat ng taon na kinuha sa amin. Joanne! Bulong ko halos hindi ko mahabol ang hininga ko. Oh God, Joanne! I'm so sorry. I'm so sorry. Umiling siya pero lalo lang siya humagulhol. Ate, wala kang kasalanan. Pabulong niyang sabi. Miss na miss ko kayo ate. Sina Jaden at Joshua. Tumulong luha ko ng mas mabilis. Nawala kami sa isa't isa dahil sa takot ko sa tiyahin at tiyuhin namin na walang puso. Pinaampon nila siya, kinuha sa akin at parang wala lang. At wala akong nagawa. I live with that guilt for years. Guilt na hanggang ngayon kumakagat sa kaluluwa ko. Diyos ko, nanginginig kong sabi habang hinahaplos ang buhok niya. I didn't forget you, Joanne. Never. Hindi ko kaya. Hindi isang araw. Hindi isang gabi. I carried you with me. Kahit hindi kita mahanap. Ate, sumingot siya tumawak sa mukha ko. Tinitignan ako ng mabuti. Parang baka maglaho ako.
Totoo ka ba? Nandito ka talaga? Oo, nandito ako. Bulong ko tinatapik ang kamay niya sa pisngi ko. Nandito ako, Joanne, at hindi na kita iiwan ulit. Dikit ang noo namin at parehong nanginginig, parehong wasak. Pero sa gitna ng pag-iyak, may isang realidad na pareho naming nararamdaman. After all the years of being torn apart, we finally found our way back. Sa higpit ng yakap namin, alam kong yun ang yakap na pinagkait sa amin ng napakaraming taon. Yakap na ngayon lang namin ulit nakuha. Joanne, kapatid ko, bulong niya. Ate ko, sambit niya rin at pareho kaming napangiti na may luha sa aming mga mata. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap sa sala, kasama ang foster parents ni Joanne, halos hindi ko maipaliwanag ang bigat ng pasasalamat ko. They were kind, genuine, walang bahid ng pag-alilangan o pagkukunwari. Magkahawak kamay kami ni Joanne habang nakaupo sa sofa at sa bawat salita ng mag-asawa, lalo akong naluluha. We've always loved her like our own, sabi ni Mrs. Turner, isang mabait na babaeng may malumanay na boses. She was a blessing to us. She filled our home with Mia. Tumango naman si Mr. Turner, isang lalaking may mabait na ngiti. We promise ourselves that if she ever finds her family, we'll never stand in the way. She deserves to have you back too. Parang may humaplos sa puso ko. Hindi lahat ng sugat ay galing sa sakit. May sugat din na dahil sa sobrang kabutihan. Thank you, nanginginig ang boses ko. Thank you for loving her the way I prayed someone would. Humawak ang babae sa kamay ko. She always talk about you. Always. We plan to visit the Philippines next year. But since you're together now, maybe that's not needed anymore. Napangiti ako kahit na may luha pa. Yes, we're together now. Pag-alis namin, niyakap nila si Joanne ng mahigpit. Parang anak na talaga nila. At habang naglalakad kami papunta sa sakyan, ramdam kong pagkapit ni Joanne sa braso ko. Mahigpit na parang ayaw niya akong bitawan, kahit na isang segundo lang. Kahit noon, ganito talaga kaming dalawa. Sa loob ng sasakyan, halos nakadikit siya sa balikat ko. Ate, ang dami nating gagawin ha? Sabi niya, tuwang-tuwa. Nangingitab ang mga mata. Mamamasyal tayo. Tayo ni na Joshua at Jaden. At yung babies mo. Oh my God, ate, I'm so excited. Napangiti ako habang hinahaplos ang buhok niya. Hindi pa rin makapaniwala na nandito siya, katabi ko. Makikita mo ngayon sina Joshua at Jaden. Sabi ko, they're going to lose their minds when they see you. Tumingin ako kay Marlon sa driver's seat. Tahimik lang siya pero nakangiti. Yung tipo ng ngiting hindi mapigil. Eyes soft, almost emotional. Parang siya pang kuya naming dalawa. Every now and then, nagbubulong ako ng thank you sa kanya at bawat tingin ko bumabalik lang siya ng ngiti. Simple pero puno ng warmth. Maya-maya huminto ng sasakyan sa tapat ng bahay. Pareho kaming lumabas ni Joanne at bago pa kami tuluyang makalapit, bumukas ang pinto ng bahay. Ate Joanne! Sabay na sigaw ni Jaden at Joshua. Bago pa makapag-react si Joanne, tumakbo ng dalawa at halos madapa sa sobrang bilis at diretso sa yakap ng kapatid nila. Nagbanggaan ng tatlong katawan, nagkahalong mga hikbi, tawanan at pangalan na paulit-ulit na binabanggit. Ate Joanne, na-miss ka namin. Bumalik ka na. Huwag ka nang aalis ha. Ate please, don't go again. Napatakip ako sa bibig ko, parang sumikip ang dibdib ko sa tanawing nasa harap ko. Si Joanne umiiyak habang hinahaplos sa mga ulo ng dalawa. Si Joshua nakayakap sa bewang niya. Si Jaden nakahawak sa braso niya na parang takot na may mag-adapt ulit. And for the first time, we felt whole. Hindi ako huminga. Baka kasi sa paghinga ko magising ako at mawala sila ulit. Pero hindi. Nandito sila. Nandito kami. Habang tinitignan kong mga kapatid ko na mahigpit ang yakapan, ramdam kong isang bagay na matagal ko nang inaasa. Tumingala ako sa kalangitan. Finally, we're all home. Mama and Papa. Hinila ni na Joshua at Jaden si Joanne papasok, halos magkahila-hilahan pa sa sobrang excitement. Narinig ko pa si Jaden na sumisigaw. Ate Joanne, ipapakita ko yung drawing ko. At si Joshua naman,
Tara, meet mo na si babies ni ate. Naiwan kami ni Marlon sa labas sa tapat ng pinto habang unti-unting humuhupa ang ingay sa loob. Huminga ako ng malalim at tumarap sa kanya. Marlon, thank you for everything. Mahina kong sabi pero totoo. Hindi lang dahil sa ngayon, kundi sa buong taon na hindi niya ako iniwan. Napakamot siya sa batok, ngumiti ng medyo nahihiya. You don't have to thank me, Rebecca. I wanted to help. You deserve all of this. Your family back, peace, a new life. Tumingin siya sa pinto kung sana wala ang tatlo. And seeing you like that, it's worth every bit of trouble. Napangiti ako. Still thank you. Binuksan ko na sana ang pinto para sumunod sa kanila nang biglang may humintong kotse sa tapat namin. Maayos ang forma ng sasakyan, kulay black at mukhang mamahalin. Bumaba ang isang lalaki, naka-coat, naka-necktie at parang galing sa meeting. At nang maglakad siya papunta sa amin, diretso nagtagpong mga mata namin. Miss De La Vega? Tanong niya't medyo hingal dahil sa pagmamadali. Yes, sagot ko't nag-aalangan. Inabot niya ang kamay. Attorney Edward Hale. I was the legal representative of Mrs. Edna Moore. I'm here because she left specific instructions to speak with you. Alone, if possible. Parang may kumurot sa dibdib ko. Si Mrs. Moore, 1 buwan pa lang nang mamatay siya. At hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako sanay na wala na siya. Pumasok kami sa loob, dumiretso kami sa maliit na study room kung saan tahimik at hindi maririnig ng mga bata. Pagkaupo namin, binuksan ng abogadong briefcase na dala at may nilabas na ilang envelope, folders at isang makapal na dokumento. Huminga siya ng malalim. Miss De La Vega, I'll go straight to the point. Miss Moore prepared her state plan 2 years ago. Before she dies, she revised it specifically, naming you as her sole heir. Parang may kumalabog sa loob ng tenga ko. Sole heir? Nautal kong sagot, tumango siya. Yes, everything she left will go to you. Napatawa ko ng mahina, yung tawang hindi ko alam kung hysterical ba o defensive. Attorney, it seems impossible. Why me? We're not even... Hindi ko na natapos ang sasabihin dahil pinuksan niyang isa pang envelope. These are her handwritten notes, her reasons. Inilapit niya sa akin ang papel. Nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ko. She was the only one who cared for me without wanting anything. No manipulation, no agenda, just kindness. Napapikit ako, tumagos diretso sa puso ko. Inilapag ng abogado ang notes. Mrs. Moore knew everything about you, Miss De La Vega. She knows about your parents, what happened to you and your siblings, your life, your love life, and your struggles as a single mother. She said you reminded her of herself before she became who she was. Lumanghap ako ng hangin pero parang may nakadagan pa rin sa dibdib ko. And she was much wealthier than people knew. Dahan-dahan niyang binuklat ang final page. Her total liquid assets amounts to 2.8 billion US dollars. Parang lumabo ang paningin ko. You also inherit her majority share in 2 major medical corporations, Moore Advanced Medical Centers and Lifeline Pharmaceutical Research Group. Napatigil ako. Hindi ako makahinga. In addition, she also left you her properties, the New York townhouse, the Vineyard Street in Italy, the Santorini Beach Villa, her private clinic in Boston, and her 300-hectare private land in Connecticut. Hindi ko napigilang itakip ang kamay ko sa bibig ko habang kumakawala ang luha. This can't be, bulong ko pero tumingin sa akin ng abogado. Seryoso? Totoo? Walang bahid ng biro. It's real, Miss De La Vega. Mrs. Moore chose you because she said you were the only person who ever made her feel cared for. Not because of her money, not because of what she could give. She said you treated her like a person, not a burden. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ko. Ang sakit, ang saya, ang bigat, lahat sabay-sabay.
She wrote one last line. Dagdag ng abogado, marahang binabasa pa ang isang sulat. Give my world to the girl who held my hand when I thought I had no left. She wanted her entire legacy to be carried by the person who cared for her with a genuine heart. Nanginginig ang buong kalamnan ko. Hindi ko inaasahan itong lahat. Parang may tinanggal na nakatinik sa puso ko. Pero may iniwan na sugat na hindi ko alam kung kailan maghihilom. Narinig kong mahina't nakakaunawang boses ni Marlon sa tabi ko. Rebecca, bulong ni Marlon, marahang hinahawakan ng kamay ko. Hey, breathe. Look at me, breathe. Pero hindi ko magawa. Tumingin sa akin ng abogado, diretso pero may lambing sa mata. She said, you saved her. Even when she pushed you away. Even when she was cruel. She said, you made her feel human again. And she wanted to give you the life she wished she had. Unti-unti nang bumagsak ang luha ko. Hindi yung hagulhol. Yung tahimik na luha na walang tigil. I didn't do anything. Bulong ko. No, sagot ni Attorney Hill. You did everything. Naramdaman ko ang init ng palad ni Marlon sa kamay ko. Mahigpit pero mahinahon. Rebecca, bulong niya ulit. You deserve this. Umiling ako, umiiyak na sa hindi maipaliwanag ni emosyon. I just held her. I just talked to her. I just stayed. And that, sagot ng abogado, was all she ever needed. Sa buong buhay ko, ako yung iniwan. Sinaktan, ako yung lumuhod. Ako yung pinagpalit. Ako yung iniwan sa sunog. Ako yung muntik mamatay. Pero ngayon, may isang taong hindi ko kaano-ano ang pinili akong pagkatiwalaan ng buong buhay niya. At tuluyan akong napaiyak, hindi dahil sa pera o sa yaman, pero dahil ngayon lang. Ngayon lang talaga. May isang taong naniwala na may halaga ako at ang iniwan niya, hindi lang yaman, kung hindi tiwala. Pagtitiwala na hindi ko alam kung kaya ko bang dalahin. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon ng paghihirap, pang-aapi at matinding pighati, muli nang nabuo ang pamilya ni Rebecca sa piling ng kanyang kapatid na si Joanne. At sino nga bang mag-aakala na ang kabutihang loob at pagmamalasakit niya kay Mrs. Moore ay magbubunga ng isang napakalaking biyaya na mag-aangat sa kanyang buhay. At ang aral para sa kabanatang ito, ang taong may malinis na puso at patuloy nagpapakita ng kabutihan sa kabila ng matinding sugat ng nakaraan ay palaging pinagpapala ng Diyos sa tamang panahon. Handa na kaya si Rebecca na gamitin ang panibagong lakas at yamang ito upang bawiin ang kanyang mga anak at harapin sina Morgan at Candice? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako pong inyong tagapagsalaysay, si Miss Maria. Hanggang sa susunod nating kabanata.